Kung uploaded yung mga video mo pero parang naka-private, congrats, baka shadow ban ka. Pero hindi yan dahil sa pangit yung mga content mo. Meron kasi ang mga rason at dahilan. Hello mga ma'am sir, welcome back sa aking channel. Kung bago ka dito, ako si Jem at nagbibigay ako ng mga tips para sa mga aspiring YouTubers. So ayun mga ma'am sir, kamusta naman po yung inyong mga Christmas? Meron ba dyang mga nasira ang diet? Naku, huwag kayong mag-alala kasi isa na ako dyan. So for today's video, pag-uusapan natin yung tinatawag na shadow ban. Ano ba yung shadow ban? Kasi yung iba, sabihin lang nila na ang baba ng views ko ngayon, wala akong views ngayon, ay shadow ban ako. Yung pala hindi alam ang ibig sabihin ng shadow ban. So ngayon pag-uusapan natin, bakit ka ba na siya shadow ban? At syempre kung may problema, dapat may solusyon. Pag-uusapan din natin ngayon kung paano alisin or tanggalin yan. So ngayon, kailangan klaruhin muna natin. Pag-usapan muna natin, ano ba yung ibig sabihin ng shadow ban? So, ang shadow ban po, ito yung nag-a-upload ka pa rin ng mga video pero hindi na masyadong pinapakita ni YouTube yung mga video mo sa mga tao. Even sa mga mismong subscribers ng channel mo. Okay, nangyayari to nang walang notification, walang warning, o walang abiso from YouTube. O pwedeng bigla na lang to mangyari sa mga channel natin. Ibig sabihin mga ma'am sir, buhay ang channel mo, pero parang naka-ghost mode ka nga lang. Ito yung tipong may effort ka, may video ka, pero yung reach mo, parang ganito yung sinasabi, hello? Hello po, may tao po ba dyan? Ganon, parang ganon. Hindi ka banned, hindi ka rin strike, pero hindi ka nire-recommend ni YouTube. At dyan nga, nagsisimula yung tinatawag ng mga creators dito sa YouTube na shadow ban. Okay, ngayon alam na natin yung ibig sabihin ng shadow ban na yan. Ngayon pag-uusapan natin kung bakit ka ba nasa shadow ban. So ayun, napansin nyo po ba mga ma'am sir, na before may mga views ka, may mga comments, buhay na buhay yung channel nyo until one day, bigla na lang, push. Mga ma'am sir, kung pakiramdam ninyo ay invisible na yung mga videos ninyo, welcome kayo dito. Pero teka, wag ka muna magpanik. Hindi dahil shadow ban ka, huli na yung lahat para sa channel mo. Kaya importante, patapusin mo yung video na to. Ayan, klaruhin lang ulit natin. Walang official na button para sa shadow ban dito sa YouTube. Bali, may ginagawa lang kasi si YouTube na, okay, ina-upload mo yung mga video mo, pero hindi niya na masyadong pinapakita to sa mga tao. Okay, sabi ko nga, parang, for example, ikaw, nag-wave ka kay YouTube, pero ang sabi ni YouTube sa'yo, sorry, hindi kita kilala. Try ko. Okay, next pag-uusapan natin yung mga sign. Okay, mga sign na shadow ban yung channel mo. Okay mga ma'am sir, kung ito po ay nararanasan ninyo ngayon, ayan, makinig kayong mabuti. Number 1 na sign. Pansinin ninyo kung yung mga videos ninyo ay biglang bumagsak ang mga views kahit same effort lang. Okay, number 1 na sign yan. Pangalawa, pansinin ninyo kung merong impressions o wala. So kapag walang impressions, kahit na may mga subscribers ka, so isa pong sign yan. And pangatlong sign, pansinin ninyo kung walang mga comments. Kahit na meron kayong mga viewers, merong mga nanonood. At least kahit man lang isa or dalawang comments, dapat meron. And pang-apat na sign, kapag nafe-feel mo na parang ikaw na lang yung nanonood ng mga videos mo. Ikaw na lang yung mismong viewer ng mga videos mo. Kaya i-check po natin ng maigi dahil iilan lang yan sa mga signs na shadow ban po yung ating mga channel. Okay, bakit ba na siya shadow ban? Ano ba yung mga rason? 'Di ba? Okay, number 1 reason, yung sobrang paulit-ulit ng mga content. Okay, for example, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Okay, araw-araw na title ng video na ina-upload ninyo ay ganito. Paano kumita sa YouTube? Okay, kinabukasan, again, paano kumita sa YouTube? Part 2. Nilagyan mo lang ng part 2. Pangatlong araw, paano kumita sa YouTube? Part 3. Oh. Diba? Paulit-ulit. Alam mo si YouTube, kung masasabihan lang tayo ni YouTube, sasabihin yan sa atin, te, same lang to. Te, paulit-ulit ka na lang. So, ayun nga mga ma'am sir, katulad ng lagi kong sinasabi, hindi po galit si YouTube kapag bumababa yung views natin, kapag nararanasan natin yung mga ganito. Hindi galit si YouTube, na boring lang siya. Okay, pangalawang rason po mga ma'am sir, mababang retention or low retention. Diba? Isipin niyo kung sa unang 30 seconds pa lang ng video po natin ay wala na, di ba? In-scroll na din, nag-Facebook na lang sila, nag-TikTok, di ba? Napa-CR na lang. Hindi na talaga pinanood, umalis na lang kaagad. So, sa tingin niyo ano kaya yung nasa isip ni YouTube? So, nasa isip ni YouTube, hindi mga interesado itong mga to sa video nito. Kaya mga ma'am sir, lagi ko pong pinapaalala sa inyo, no? Reminder na rin, lalong-lalo na sa mga baguhan. Importante po na hook muna bago intro.
'Di ba? Kaya pansinin ninyo mga ma'am sir, doon sa video ko, nagbibigay muna ako ng hook. So, gumagawa muna ako ng at least 10 to 15 seconds or more bago ako mag-intro. Kasi mga ma'am sir, pansinin ninyo ha, kung sa pag-click pa lang ng video natin, no, i-click pa lang ng mga audience ng mga viewers natin, and then yung bubungad ka agad, hello, welcome back sa aking channel, ganito, ganun. Wala na, lumayas na yan. 'Di ba? Wala na, hindi na manonood, na boring na kaagad kasi intro ka agad, intro ka agad. Okay lang yung umintro ka kaagad na ganun. Kung kilala na tayo ng mga content creator, katulad nila Zainab Harake, mga ganyan, okay lang yan. Kahit una pa lang, balandrahan mo kaagad ng intro. Pero sa atin ng mga small content creator, importante yung 10 to 15 seconds na hook para mag-stay yung mga manonood sa atin. So ako, until now, pinapractice ko yan. Kasi nakikita ko nag-work sa channel ko eh. No, hook muna before the intro. Okay, pangatlong rason, mga ma'am sir, kung bakit tayo nasa-shadow ban, clickbait na walang bayad. Diba? Ito yung mga clickbait pero hindi mo tinupad or pinaasa mo lang yung mga viewers mo. For example, dun sa title mo, di ba, yung title ng video mo, kumita ako ng 100k sa isang buwan. O mga ganon yung title mo. Pero doon sa kabuuhan ng content mo, no, sinabi mo na, pero pwede itong mangyari balang araw. Diba? Hindi siya tugma doon sa title ng video mo na sinabi mo na, kumita ako ng 100k sa isang buwan. Yun pala, kikitain mo palang balang araw. So, hindi siya tugma. So, ang ending, pinaasa mo yung mga viewers mo na nood, inantay kung paano mo gagawin, kung legit ba. Kaso, hindi. So, ang nasa isip ng mga viewers mo ay scam to. 'Di ba? Ay ekis na sa akin. So, you think panonoodin pa ng mga viewers mo yung susunod mong mga video. So, that's why, isa yan sa mga rason kung bakit pwedeng ma-shadow ban or nasa-shadow ban yung ating mga channel. So, maraming gumagawa niyan dito sa YouTube, yung mga clickbait na yan, pero bawal kang manloko, bawal kang magbigay ng mga pangako na ganyan. Tapos, at the end of your video, doon sa content mo is, hindi naman pala. So, ayaw po ni YouTube yung gano'n, yung paasa. Kahit ako, ayoko rin ng gano'n, ayoko ng yung paasa. Ngayon naman, proceed tayo sa reason number 4. Biglang upload, biglang nawala. Ay, ganun. So, yun, isa rin pala yan na rason kung bakit nasa shadow ban tayo. Biglang nag-upload, tapos biglang nawala. Parang isang buwan kang nawala sa YouTube, 'di ba? Isang buwan kang nawala sa YouTube tapos bigla ka na lang nag-upload. Isipin niyo si YouTube parang ginawa ninyo na yung halimbawa, kaibigan ka, ang tagal mong hindi kinakausap, 'di ba? Ilang buwan mong hindi kinakausap, hindi ka nagpaparamdam. And then one day bigla kang nag-chat na mangungutang. Parang ganun yung dating kay YouTube. Ang dating po kasi niyan sa algorithm ni YouTube is confused, nakukonfuse din sila. Nakukonfuse po sila kung active ba tayo o hindi. Now, let's proceed naman sa pang-limang rason. So, pang-limang rason, ito naman yung ikaw mismo yung umaalis. Inaalisan mo yung mga audience mo. So, this time, ikaw na talaga pala yung dahilan. So, hindi to yung sabing very literal meaning ha. So, when you say ikaw na mismo yung umaalis, inaalisan mo yung mga audience mo. Meaning, walang call to action yung video na ginawa po natin. Walang tanong, walang connection, walang engagement. Isipin natin, para ka lang nagsalita sa pader. Wala kang kinakausap. Pansinin niyo may mga video ako na kung nakarelate kayo sa video na to, kung naranasan ninyo, pwede ninyong i-comment sa comment section at doon natin pag-usapan. So, mga ganong klaseng connection, kailangan mong makakonect sa audience mo. Simpleng engagement, pero napaka-importante dito sa YouTube. Ayun mga ma'am sir, tapos na tayong pag-uusapan yung mga rason kung bakit tayo nasa shadow ban. Ngayon pag-uusapan naman natin yung mga solusyon, paano matanggal o paano tayo makakaalis dyan. Hindi naman forever na mamroblema na lang tayo dahil na shadow ban tayo. Hindi naman pwedeng isang taon tayong shadow ban, di tayo mag-iisip ng solusyon paano tayo makakaalis dyan. So sa mga na-shadow ban, dyan, huwag kayong mag-alala guys, don't worry dahil pwede kayong makalabas dyan. Pwede kayong makaalis sa pagkaka-shadow ban ninyo. Okay, unang-una mga ma'am sir, sinasabi ko sa inyo, napaka-importante ng bagay na to. Ayusin ninyo yung inyong hook. Pangalawa, i-prioritize ninyo yung inyong retention. And pangatlo, gawin nating tao yung ating mga content. So, meaning, makipag-engage tayo, kausapin natin yung mga viewers natin, magtanong tayo, gumawa tayo ng call to action, kumonekta tayo. Pang-apat, quality is greater than quantity. Alam naman natin mga ma'am sir na dito sa YouTube,
Consistency is everything, but quality is also everything dito kay YT. Kasi kahit araw-araw tayo na mag-upload, kung parang minadali lang yan, nirush mo lang yung video na yan, mapapagod sa atin sa YouTube, mapapagod yung mga viewers natin sa atin. Parang ano lang yan mga ma'am sir, parang, bigyan ko kayo ng example. Ito na naman tayo sa example. So, bigyan ko kayo ng example, parang relasyon lang yan. Sabihin natin, kahit araw-araw kayong magkausap. Kung yung kausap mo, yung partner mo walang sense kausap, tingin mo tatagal kayo? Tingin mo, magiging okay? Walang sense kausap. So, ganun din po si YouTube. Pag wala pong quality yung mga video natin, sasabihin sa atin ni YouTube, bahala ka dyan. Ayusin mo muna yung mga content mo, saka mo na ako kausapin. Okay pa, yung 2 videos per week, kesa yung 7 videos ka nga, araw-araw kang nag-upload. Tapos, ikaw lang din nakakaintindi ng mga video mo. Mga ma'am sir, always remember, consistency keeps you visible. Pero tandaan po natin na yung quality, yung dahilan kung bakit tayo pinapanood. And it's very important. Ang panghuli na solusyon kung paano ka makakaalis or mawala yung shadow ban mo, magpahinga ka kung kinakailangan. Pero hindi ko sinabing pahinga ka ng 1 taon, 5 buwan, 6 na buwan. Diba? Doon lang sa panahon na makakahinga ka and then balik ka ulit. Na doble yung effort mo at masisipagan mo, di ba? Mas gaganahan ka. Papahinga lang tayo saglit para maiwasan natin ma-burnout na tuluyan ng humindi umayaw sa YouTube. So, okay din yon na minsan ay nagpapahinga tayo. So, ayan mga ma'am sir, bago tayo mag-end, gusto ko lang sabihin sa inyo, ayan sa mga kapwa ko creator dito sa YouTube, kung creator ka na pinanghihinaan ng loob dahil kamo ganito, na shadow ban ka, lagi mong tatandaan to. Guys, hindi po patay yung channel nyo. Hindi po patay yung channel natin. At hindi rin po totoo na walang kwenta yung mga content na ginagawa natin. Kailangan lang natin ng adjustment. Diba? Mag-adjust ka lang. Adjust ka lang. Tuloy lang. I-improve mo lang. Hirap kasi yung hindi ka nagtatry and more on complaining ka. Yun mga ma'am sir, hanggang dito lang tayo. Ito lang share ko sa inyo. Sana nakatulong yung video na to. Sana nakatulong yung konting explanation natin about shadow ban. Ayan, marami kasi tatanong nito. May mga comment din. And meron din akong nabasa before na ma'am, gawa kang content about sa shadow ban. So, ayan. If you think na nakatulong mga ma'am sir, please like and subscribe. At i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos na katulad nito. So, ayun mga ma'am sir, before I end, gusto ko lang magpasalamat syempre sa mga loyal members ng ating channel. Ayan, mga ma'am sir, kung alam niyo lang, sobrang thankful po ako sa pag-support ninyo sa akin. I hope na magkakasama pa rin tayo until next year, 2026. Ayan. And for those po mga ma'am sir na gustong mag-join sa ating channel membership, ayan, sa mga nagtatanong kung po pwede po yung GCash. So, meron akong nakausap na yes po, pwede po. GCash po yung gamit niya sa pag-avail ng membership natin. And syempre po mga ma'am sir, sa mga loyal viewers natin, loyal subscribers, sa laging mga nakaabang dyan sa comment section, sobrang active dyan sa comment section. Mga loyal subscribers natin na nakasupport pa din until now. Ayan, thank you so much mga ma'am sir. I hope someday lahat tayo ay sumakses dito sa mundo ni YT. So ayun lang mga ma'am sir, have a nice day, advance Happy New Year to everyone. So ayun lang po, see you on my next video. Bye po!